Ang nilalaman ng libretang yon ay ang mga ritual kung papaano makapaglikha ng mga sumpa ang lahat ng mga nilalang na gumawa nito. Yun ang naisip ng ermitanyo upang malipol ang mga tagasunod ng hari sa binabalak nito. Nang naisakatuparan na nila ang libretang yon, pinili na ng ermitanyong lumabas na sa kanyang pinagtataguan. Matyaga siyang naglalakad ng daang patungo sa kanilang kaharian upang doon na nga tuluyang harapin ang hari. Sa pagdating niya sa lugar na yon, bumungad sa kanya ang mga kawal na nakahilera na halos hindi mabilang ng ermitanyo. Karamihan sa mga yon ay may dugo ng mga engkanto. Kung kaya't medyo abnormal ang pangangatawan ng mga ito. May mga alaga din yung mga hayop na halos hindi normal na masisilayan sa ating mundo. Dahil sa mga nasilayan ng ermitanyo, doon niya napagtanto na tuluyan nang nakapaghanda ang hari sa kanyang mga kawal. Kahit alam ng ermitanyong maari niyang ikamatay ang pagpasok sa kahariang yun, ginawa niya ito alang-alang sa mga inosenteng mga tao na madadamay sa kasakiman ng hari. Nang masipat siya ng ilang mga tauhan nito, agaran din naman siya nitong sinugod upang hulihin. Kahit alanganin noon ang sitwasyon ng ermitanyo, pilit niyang makipaglaban kasama ng kanyang kasangga. Dahil alam ng mga ito ang kahinaan ng sulad, hindi na nito nagawang makatulong sa ermitanyo. Bago pa man siya tuluyang makaharap sa hari, ay halos hindi na mamukhaan ang ermitanyo dahil sa tindi ng tama nito sa katawan. Halos hindi na nga nito nagawang sumagot sa kahit na anong tanong na ibinato sa kanya ng tagasunod ng hari. Sa pagpasok ng ermitanyo sa silid, doon bumungad sa kanya ang bungo ng mga sulad na ginawang palamuti sa loob ng palasyo. Nang masipat niya ang ganong uri ng mga bagay, ay halos hindi niya mapigilang mapaiyak dahil sa awa sa mga ito. Nang masipat niyang naglalakad ang hari, agad rin naman silang pinapaluhod ng mga kawal na nakahalili sa kanila. Ang sulad na kanyang kasama ay halos tuluyan ng mawala ng malay dahil sa dami ng tama nito sa kanyang katawan. At paglapit ng hari, agad din naman itong binunot ang kanyang sandata upang kitila ng buhay ang kasamang sulad ng ermitanyo. Pasensya ka na, ermitanyo, dahil hanggang dito na lang ang pagtulong ko sa iyo. Masaya ako dahil marami akong natutunan sa ilang dekadang kasama kita. Kung sakaling makaligtas ka sa mga kamay ng demonyong haring ito, naway ipagpatuloy mo ang magandang buhay na iyong sinimulan. Ako'y labis. Wika ng sulad. Di pa man matapos sa pagsasalita ang sulad, walang habas na itong inundaya ng saksak ng hari. Halos wala nang nagawa noon ang ermitanyo, kundi umiyak dahil sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Kasabay ng pagbagsak ng bangkay ng sulad ay ang pagsubasob naman ng kawal sa mukha ng ermitanyo. Inalis lahat ng mga ito ang kanyang kasuotan upang hanapin ang lihim na karunungan na kanilang hinahanap. Nang makita nila ang libretang napakakapal, doon na nga tuluyang napangisi ang hari.
hindi pa nila pwedeng patayin ang ermitanyo. Gawa ng naisip nilang maaring isang patibong ang libretang dala-dala nito. Basahin mo ang mga inkantasyon sa libreta upang maisakatuparan ko na ang pagtawag sa mga demonyong nasa kailalim-lalima ng lupa. Ikaw ang magsisilbing unang alay ko sa impyernong aking itatatag. Wika ng hari. Kasabay ng pagwika nito ay ang paghila nito sa ermitanyo na para bang isa itong hayop na wala ng silbi sa mundo. Matapos yan, lahat ng kailangan ng ermitanyong yon ay ibinigay ng hari upang maisakatuparan ang ritual sa pagtawag ng mga demonyo. Kahit hinang-hina na noon ang ermitanyo, hindi pa rin siya nagbigay ng mga sinyales upang mabuko ang kanilang gagawing plano. Doon na niya isinagawa ang ritual upang mabalot ng sumpa ang buong kaharian na kanilang kinaroroonan. Halos 2 oras ang kailangang bunuin ng ermitanyo para makumpleto ang mga ritual na kanilang ninanais. Ang alay sa ritual na yon ay halos hindi na paghalataan ng hari dahil kailangan nitong mag-alay ng 100 katao na walang kahit na anong bahid na dugo ng mga engkanto. Matapos itong gawin ng ermitanyo, nagwika ito ng, "Patawad, Ama, sa pagkamatay ng mga taong inosenteng kinakailangan upang maisasagawa ang ritual. Nakanda akong masunog sa dagat-dagatang apoy kung yan ang nais ninyo." Matapos nitong makapagwika, doon na nga nakaramdam ng kakaiba ang haring naghahangat na labis na kapangyarihan. Sa pagtama ng isang malamig na simoy ng hangin, doon na nag-umpisang bumulwak ang isang napakalapot na putik na nanggaling sa mga mata ng ermitanyo. Kasabay din ng hari at ng mga kawal nito ay bumubulwak din. Sa ilang minutong pagbalot ng sumpa sa kaharian, lahat ng mga nilalang na naroon sa lugar na yon ay tuluyan na ngang naging bato. Matapos itong maganap, biglang nagkaroon ng labis na katahimikan sa lugar na yon. Sa paglipas ng panahon, nailibing sa limot ang kaharian dahil na rin sa pagtago ng mga engkantong nagbabantay sa lugar. May iilang ermitanyong pilit inilipat ang lugar na yon sa ibang lugar ng mga engkanto upang maiwasan itong makita ng mga ordinaryong mga tao. Matapos itong maikwento ni Manong Duming sa lahat ng kanyang mga kaanib, agaran din naman itong nagwika ng, "Ang lugar na tinutukoy ko, iho, ay ang kaharian na ating dinaanan noon ng ating paglalakbay, kung saan naglaban ang mga engkanto at diwata sa isang liblib na gubat. Maraming misteryosong pumapalibot sa kahariang yun, pero ito ang pinakalehitimong kwento kung papaano nabuo ang kaharian na nakaluklok sa kaharian ng mga engkanto. Mapag sa hanggang ngayon, pangkasalukuyang panahon, ay naroon pa rin ang estatwa ng hari at ng ermitanyo. Wala akong alam kung naghintay lang yon na maibalik sa ating mundo, pero batid kong tuluyan na ngang namatay ang mga ito." Nang marinig ito nila Nuli, ay halos hindi niya alam kung saan sila dinala ng kwento ng ermitanyo. Nais niyang malaman kung saan nanggaling ang ganong uri ng istorya. "Saan ko pa ba makuha ang kwentong yan?" "Sa maestro ko, siyempre. Kung sa kwento lang naman kasi,
Kahit ilang dekada kayong mag-usap noon, hindi yun maubusan ng kwento. Pabirong sagot naman ng ermitanyo. Matapos nilang makapag-usap, muli na nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Medyo malapit-lapit na kasi sila noon sa tarusan. Huminto na muna ng saglit upang mananghalian. Sa pagsapit ng hapon, matagumpay naman nilang narating ang baryong kinaroroonan ng kanilang mga kasama. Ngunit ang inakalang digmaang inaasahan ni Nuli ay medyo nag-aalangan pa siyang maniniwala, dahil ang iilan sa mga kasama nilang mga antingero, nakita niyang may mga manok na panabong ito sa kanilang tambayan. Ayon sa mga antingerong kaanib nila Manong Duming, ay ang mga kapatid nilang nanghihina sa lugar na kanilang dinayo ay nabiktima ng isang sabongerong mambabarang. Noong mga panahong hinaharap nila ang mga sabongero sa baryo, bali sila ang dayo sa lugar. Manong Duming, akala ko ba digmaan ang pinupunta natin sa lugar na ito? Ibang digmaan pala. Wika ni Nuli. Di ba itong gusto mo? Kakaiba ang sabong nating dadayuin, Nuli. May sagupaan sa mga manok. May sagupaan din sa mga aswang kontra sa mga albularyo. Wika ng ermitanyo. Ayon sa mga kasama nila, sa sobrang lakas ng mga sabongerong mambabarang sa lugar, ay halos dumating sa puntong pag-iisahin na nila ang kanilang mga mutya upang malabanan ang lakas ng kalaban.